Okay, tuloy natin yung bearing. So, ito sa pinakamahirap na topic sa akin many years ago nung nag-aaral ako, especially in third year high school or grade 9. Gaya nga ng sinasabi ko, hindi naman ako ganun katalino. So, isa ito sa pinakamahirap na topic para sa akin. So, binabalikan ko siya. So, dahil wala nang distraction at nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko, nakita kong madali lang pala. So, kasalanan ko rin dahil inalaw ko yung mga distraction nga. So, isa ito sa topic sa bearing na finding bearing between 2 points. So, hahanapin mo yung bearing sa dalawang magkaibang points. Point A and point B. So, titingnan mo lang yung delta o yung change in X over change in Y. So, ibig sabihin, X of B minus X of A, then yung change in Y is X of Y sub B minus Y sub A. Then, unahin mo yung yung X over Y pala, mali. Arctangent pala to. No? Kasi 3 over 4 eh. So, kumpletuhin na natin. Okay, yung arctangent nung X tsaka Y. Ratio ng X tsaka Y. I-divide mo sila, then kukunin mo yung arctangent. Walang problema dito kasi walang restrictions yung mas malabak yung range ng tangent ratio. Hindi siya kagaya ng sine at cosine na limited to 1 and negative, between 1 and negative 1. Hindi. Tangent malawak siya. Sa Microsoft Excel nga, meron tayong tangent 1, arctangent 1, arctangent 2, tsaka arctangent 3. So, napakalawak ng values ng tangent. So, walang problema dyan. So, natutunan natin sa bearing, usually tinatanggap na answer dito is 3-figure bearing. So, lalagyan mo lang ng 0. Yung nakuha mong sagot, lalagyan mo lang 0 before yung first digit. So, yun na yung final answer niya. So, yun lang pa.